Ang babasahin po nating salita ng Diyos sa araw na to o sa linggo na to ay nagmula sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 21 hanggang 31. Uulitin ko po, Aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 21 hanggang 31. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Subalit ngayon ay nahayag na ang pagiging matuwid mula sa Diyos, at ito ay walang kinalaman sa kautusan. Pinatunayan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya, yamang sa lahat ay walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan. Dahil sa kanyang banal na pagtitiis, pinalampas niya ang mga kasalanang ginawa noon ng tao. Ginawa niya ito upang patunayan sa kasulukuyang panahon ang kanyang katarungan, na siya'y matuwid at siya ang nagtuturing na matuwid sa may pananampalataya kay Jesus. May lugar ba ngayon ang pagmamalaki? Wala. Sa anong batayan? Sa pagsunod ba sa kautusan? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sapagkat pinanghahawakan natin na ang tao ay itinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya, at walang kinalaman dito ang mga gawang batay sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi. Hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga hintil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos. Siya ang magtuturing na matuwid sa mga tuli sa pamamagitan ng pananampalataya. At ituturing din niya na matuwid ang mga hindi tuli sa pamamagitan din ng pananampalataya. Kung gayon, pinawawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Sa halip, ay itinataguyod pa nga namin ang kautusan. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong maupo. Panahon ng pagbabago, yan po ang pamagat ng ating sermon ngayong araw. At yung mga nagda-download po sa email, may mali po akong attachment doon. Pumunta na lang kayo sa website, sa scripture.ph kung gusto nyo ng Tagalog na manuscript po. No? Hindi ko napalitan yung mga talata, mga verses galing sa Biblia. Kaya doon na lang po kayo pumunta. Pero tama
Mukhang tama naman po ang nasa bulletin natin. So Roma chapter 3 verses 21 to 31. Ngayon po ang ating pong titingnan po natin si Pablo, gaya ko nung sinabi rin natin nung isang linggo, parang isang magaling na abogado na siya ay gumagawa ng kaso, no, laban sa Hentil at Hudyo. Ang kasong ito ay gusto niya lang ipaliwanag ng gusto na lahat, Hudyo man o Hentil, ay nagkasala at hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos. Hindi niya po minadali ito. Talagang hinimay-himay niya po yung mga kasalanan ng sangkatauhan. At karamihan ng kasalanan doon ay yung sa mga Hentil. Yung ibig sabihin ng Hentil, hindi Hudyo. Yun ang tawag nila noon. At kasama tayo doon, hindi tayo Hudyo. No? Sunod naman po ay sa kanya rin pong kinausap. No? May kinausap niya yung pag-iisip ang mga Hudyo kasi alam niya paano mag-isip itong mga Hudyo. Kinausap niya dito sa kanyang liham para mabago ang pananaw. Kasi ang pananaw ng mga Hudyo ay kami ay hindi dapat hatulan ng Diyos, yung mga Hentil lang, sapagkat kami sumasa ilalim sa tipan niya sa pamamagitan ni Moises. At dahil doon ay may pabor siya sa amin at dapat hindi niya kami hatulan, hindi kami dapat parusahan. At yung mga utos na yan ay alam namin, hindi kagaya kami ng mga Hentil. Ang sabi naman ni Pablo, yung mga Hentil ay hahatulan sa dahil sa kanilang konsyensya, yun ang batayan. Ang mga Hudyo dahil sa batas na nibigay ni Moises. At ang kalamangan nyo lang ay naintindihan nyo yung mga utos. Yun ang kalamangan nyo, pero wala kayong kalamangan kung hindi nyo naman tinutupad yung utos. Ganon din, hatulan pa rin kayo ng Diyos. Ang sinasabi niya ay ito na po ang conclusion ng mula chapter 1 verse 18 hanggang ngayon. Isang section po yan nung kanyang liham na buo mo dapat tingnan kasi kung doon ka lang sa gitna pumunta, malilito ka. No, subukan niyo po. Doon ka sa gitna, hindi mo naintindihan yung overall na yung buong kwento ng ibig sabihin ni Pablo ay malilito ka. Kaya nung bata ako, tuwing binabasa ko ang Roma, parang di ko maintindihan. Hindi talaga kasi pag wala kang background kung sino ba ang kausap ni Pablo at paano sila mag-isip. No, malilito ka talaga. Ay kaya po mamaya kung available kayo, 2 o'clock hanggang 5 o'clock, pangalawang Theological Sunday natin. At yan po ay gaganapin mamaya. May merienda yatang kasama. No? Wala pong bayad ito. Yata. Parang wala naman, no? Kasi walang in-announce eh. No? Yung hindi nakapunta nung nauna, sayang. Pero pwede kayong mag-order nung may bayad na po. Yung ipapaserox na dokumento nung nauna kasi nagbigay doon ng explanation, no? Paliwanag, paano ba tumingin sa isang talata ng Biblia at napakahalaga yung tinatawag na konteksto. At karamihan, pag nagbasa ng Biblia, linalagay yung kanyang gustong sabihin. Anong tawag natin doon? ICGCs, no? Pinipilit mo yung pananaw mo. O kaya lang, iba yung panahon nila. Iba kultura nila, iba yung lengguwahe nila. Huwag mong ipilit yung makapinoy na pag-iisip. Ang dapat hanapin natin, ano yung kultura nila, intindihin natin, ganito pala sila. Palilitawin natin. Ang tawag naman doon, exegesis. Yan po yung, kaya hindi mo maiintindihan pag hindi inexegete. Mga terminology lang naman po yan. Pero kailangan bigyan ng termino para magkaroon ng paliwanag at may isang salita doon sa mahabang paliwanag.
No? Kaya, yun ang trabaho po ng isang pastor, ipaliwanag ng maayos. Hindi tatalon sa application, kundi kailangan mapaliwanag sa atin. O, ganun nga po, ito pong binasa natin ay conclusion. No? Yung huli, kung ito talaga gustong sabihin ni Pablo, pero naglagay siya ng paliwanag. No? May maayos na paliwanag. At ganun din naman po yung magagaling na abogado, bago siya pumunta sa kanyang conclusion, ay ipapaliwanag niya ang kanyang mga ebidensya ng maayos. No? Pati yung mga naging batas noon gagamitin ng abogado para ipaliwanag ang sarili niya. Ganon din si Pablo, ang pinapaliwanag niya na patungkol sa hintil, mga Hudyo, dito na po. At ihilingin ko po na kayo po ay magbasa ulit. No? Yung basa nyo ay marinig nyo naman ang sarili nyo. Hindi naman kailangan sumigaw. Pero dapat marinig mo ang sarili mo kahit mahina. Pero maririnig mo ang sarili mo. Tama? Ayan po. So, Roma chapter 3 verses 21 to 23. Pakibasa po. 1, 2, 3. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. So, tingnan na po natin uli. Subalit ngayon ay nahayag na ang pagiging matuwid mula sa Diyos. Ito ay walang kinalaman sa kautusan. So, ito yung mga Hudyo, no? Hindi dahil sa kautusan ikaw maliligtas sapagkat wala naman ni isa sa atin nakatupad ng lahat. Kasi, nakalagay po yan sa lumang tipan, Deuteronomy 27:26. Sinumpa ang hindi susunod sa lahat ng utos na to. Tanda nyo, may sumpa yung hindi susunod sa lahat. So sa isa lang pumalya ka, may sumpa ka. Pinapaliwanag lang doon ni Pablo na lahat ay nasumpa na. Yung puot ng Diyos ay laban sa atin. Kaya yung kautusan ay hindi magbibigay ng kaligtasan, nagbibigay lamang ng kaalaman patungkol sa ano ang kasalanan. Tandaan po natin yan, ha? Ngayon, binanggit niya na ayon din ito sa mga propeta at yung kautusan, alin, yung pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. So yung katuwiran ng Diyos ay ayon kay Hesukristo din. No? Papaliwanag niya na ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan kay Hesukristo. Ngayon, ito ay hindi para sa Hudyo lang, para sa Hentil din. Verse 23, mahalaga po, sapagkat ang lahat ay nagkasala. No? Lahat. At hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Bago pala nun, linagay din, yamang sa lahat ay walang pagkakaiba. Ano yon? Yung Hudyo at yung Hentil. Walang pagkakaiba. No. Oo nga, special kayo kasi kayo yung unang nakatanggap ng kautusan. Pero wala kayong kalamangan sa paghatol ng Diyos sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo o sa Hentil. Malinaw po? Kaya po ang Israel ay hindi mas espesyal kaysa sa ibang mga bansa. Malinaw po ba yon? No? Yung mga Hudyo at Israel, hindi sila mas espesyal sapagkat lahat ay hahatulan ng Diyos. Ngunit may pangako ba ang Diyos sa kanila? Ay meron po. Kaya po marami rin sa kanila balang araw ay maliligtas din.
No, ipapaliwanag ni Pablo yun sa Roma pagdating na sa chapter 9, 10, 11, papaliwanag niya na may plano pa rin ang Lord sa Israel. Ngunit sa pinakamahalagang mga bagay, yung patungkol sa kaligtasan at katuwiran ng Diyos, walang pagkakaiba ang Hudyo at Hentil sapagkat lahat, ayun naman po, lahat ay nagkasala. At kung ayaw niyo pong maniwala, babalik lang po kayo sa chapter 1. No? Isang huling-huli na kagad lahat ay yung nagsinungaling. No? No, sabi nga po natin, ang bata, hindi mo kailangan turuan magkasala. Matututo yan mag-isa. Ang kailangan tinuturo sa bata ay paano maging matuwid. Kasi hindi natural sa bata maging matuwid. Kaya ang problema, pag wala sa bahay ang tatay at nanay at hindi naging ehemplo ng pagiging matuwid, napakahirap sa bata maging matuwid. Pag ang magulang hindi sumusunod sa batas, sa ligang batas, ay mahihirapan din ang mga bata na yon. Walang magtuturo at walang ehemplo. Saan mangyayari? Magiging kriminal o mga labag sa batas. No? Kaya dito po, pinapakita wala. Kaya paano tayo magkakaroon ng katuwiran mula sa Diyos? Ano yung kalinawan doon? Kay Jesucristo. Pananampalataya kay Jesucristo. Tandaan niyo po yun, no? Verse 22 yun. Pananampalataya kay Jesucristo. No? Kaya po, ang ano natin, pagbabago. Kasi itong verse 21 nakalagay, subalit ngayon. No? Subalit ngayon. Ito kasi, problema natin to, makasalanan tayo. Subalit ngayon. Ano yung subalit ngayon? Nandiyan na kasi si Jesucristo na pinangako ng kautusan at ng mga propeta. At paano tayo magkakaroon ng katuwiran mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Ano yung pananampalataya? Yung ay pananalig at pagtitiwala. Saan? Sa mensahe ng Ebanghelyo. Tandaan natin, no? Ang tawag thesis statement, kumbaga ang bumubuod sa buong kasulatan ni Pablo dito sa buong liham, ay mahanap natin sa chapter 1, verse 16 at 17. 1, 16, 17. Anong sinabi niya? No? Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos. No? Para sa kaligtasan, no? Para sa Hudyo at sa Hintil, at yung matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Tandaan po natin yan, kasi yan ang i-explain ni Pablo hanggang dulo. No? Kaya balik ka ng balik doon. Kaya ito, may mahanap ka na ulit, pananampalataya na naman. At Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Kung sino si Kristo, yung Ama, Anak at Banal na Espiritu, nagkaroon ng plano, tinupad yung plano na si Jesus ay pinadala, no, na pinangako ng mga propeta at ng kautusan, tinupad niya ang pag-aalay niya sa sarili niya sa Diyos Ama, na siya naman po ay nung tinanggap niya yung kaparusahan para sa atin, siya ay namatay. At dahil sa mismo personal ay walang kasalanan, siya ay nabuhay muli. At dahil doon, sino man mananampalataya doon at sa kanyang lahat ng kautusan, yun po ang maliligtas. Yun ang may katuwiran. Hindi dahil sa mabuting gawa, pero ayon sa pananampalataya. No, napakahalaga po noon. Dito naman po tayo sa verse 24, 26, no, yung unang punto natin ay panahon ng pagbabago. Ngayon naman ay pinaging ganap at tinubos. Ayun po. So, isa pong hilingin ko po uli sa inyo. Pakibasa. 1, 2, 3.
Salamat sa Diyos sa kanyang salita. No? Subalit dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Yan. Ang isang salita dyan sa biyaya ng Diyos. No? Sa kagandahang loob ng Diyos, sila ngayon ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Ayun po. No? Napakaganda. No? Kagandahang loob ng Diyos, tatandaan natin. Sino yung sila? Yung nananampalataya, tinuturing matuwid kahit makasalanan. Malinaw po. Kasi lahat nagkasala. Pero ituturing matuwid kahit napakaraming kasalanan niyan, pero kung siya ay manampalataya sa Diyos, nagpakumbaba, hindi ka pwedeng manampalataya na hindi ka magpakumbaba. Hindi pwede may yabang. Hindi totoong pananampalataya yun. Yung pananampalataya na alam mong makasalanan ka, naniniwala ka sa mensaheng yun, makasalanan ka, opo. Sunod, pero may pag-asa kay Kristo Jesus. Kaya kailangan maniwala ka din na lahat nagkasala. Yung sinasabi ni Pablo. Pero, kaya nga po mabuting balita ito. Pero ang lahat ng relihiyon, ang tinuturo ay paramihan ng mabuting gawa para maging katanggap-tanggap ka kay Jesus. Doon ka lang makakapasok sa langit. Dito sa tinuturo po ng Biblia, anong tinuturo? Hindi sa pananampalataya mo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob niya, ikaw ay tinatanggap niya. At yung mabuting gawa mo ay susunod dapat dahil pinatawad ka. Yan po. So yun po yung dapat na tandaan natin ng kalinawan, binibigay po dito. Tinanuli po natin, verse 24, subalit dahil sa kagandahan loob ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Yung iba po, dahil sa pananampalataya ko, teka lang, dapat hindi na mauna. Ang mauna dapat kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At dahil tayo'y biniyayaan ng pananampalataya. Ngayon, medyo mababa ang loob nung nagsasalita pag gano'n, ano? Pag dahil ako'y naniwala, kaya ako'y ligtas, parang hindi tama. Nagyayabang ka pa rin. Ang dapat yun ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, tinuturing akong matuwid kahit makasalanan dahil sa pananampalataya ko sa Ebanghelyo. No? Dapat malinaw na malinaw po ito. Ito po, verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog na makapagpapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan dahil sa kanyang banal na pagtitiis, pinalampas niya ang mga kasalanang ginawa noon ng tao. Sino yung inalay? Si Jesucristo. No? Ang verse 25, konektado sa verse 26, siya, si Jesucristo, ang inialay ng Diyos para mapayapa. Ang tawag po dito ay sa English, propitiation. Kailangan may kapalit, kailangan may sumagot. Ngayon, kung walang sasagot, tas pinatawad na lang tayo ng Diyos, sabi ng iba, pati na lang patawarin na lahat ng Diyos, hindi siya magiging matuwid at makatarungang Diyos. No? Wala siyang hustisya pag ganun. Kasi hinayaan niya lang makalaya yung may atraso. Di ba? Ang matuwid na judge. No? Ang matuwid na judge ay hindi mong papatawarin yan. Ang ebidensya nga malinaw na siya nga yung gumawa nun. Pinalaya mo basta-basta. Gagawa uli ng kalokohan sa labas yan. Kaya hindi matuwid yon. Hindi matuwid ang Diyos kung basta papatawarin niya lahat. Dahil sa kanyang kautusan sa lumang tipan, malinaw po yon. Sa ceremonial law, ay may inosenteng hayop na pinapatay kapalit ng kasalanan ng taong nag-aalay.
Kaya matuwid ang Diyos dahil hindi lang tayo basta pinatawad, may sumagot. May sumagot. Siguro mas maintindihan natin kasi hindi natin ito nakita yung inaalay ng mga hayop. No? Ganito na lang. Malaki utang mo. Pera. Kunyari na lang pera. Hindi mo kayang bayaran. At dahil hindi mo kayang bayaran, lahat ng ari-arian mo, pati ang damit mo, ibibenta, walang matitira sa'yo. Ngunit, may dumating na tagapagligtas sa'yo at tinubos niya lahat. Sige, ako na magbabayad niyan. Ako lang naman may kayang magbayad niyan. Wala ka ng utang. Ang utang ay parang yung kasalanan natin. Utang lahat yon, may bayad dapat yon. Pero dahil sa kagandahang loob ni Kristo, siya lang ang may kakayanan dahil sa mismo ay walang kasalanan. Siya lang ang may kakayanan magbayad at magtubos. Kaya dito natanggal yung galit ng Diyos. Pag sinabing galit, ito din po yung kanyang hustisya na dapat parusahan tayo. Yun din pong ibig sabihin niyan. Dahil sa kasalanan natin, pero ano nangyari? Upang sa pamamagitan ng inulit na naman, pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo, ang ibig sabihin lang ng dugo, yung bumuhos na dugo, yung pagkamatay niya, yun lang ibig sabihin nun, ay mapatawad ang kasalanan ng lahat. Ulitin na naman, nang sasampalataya sa kanya, ayan na naman. Paulit-ulit. Kaya, mga kapatid, ngayon umaga at araw-araw, tayo magpasalamat sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Huwag natin ituring mababaw yan. Hindi lang yan basta ritual o relihiyon na sinasabi lang natin paulit-ulit. Kaya natin ulit-ulit kasi napakahalaga niyan. Yan ang sentro ng tinutukoy dito sa Biblia at binibigyan natin yan ng kahalagahan at lubos na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tuloy natin. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan. Ayun po. Kasi kung pinatawad lang tayo, wala. Walang katarungan. Pero dahil may lumapit, iniayos, malinis sa kanyang batas, matuwid siya at siya ay makatarungan sa pagpapatawad niya sa atin. Kay Kristo lamang po Pag wala kay Kristo, hindi po yun ang bagong batas ng Diyos. Kaya hindi ako naniniwala na sinasabi ng iba-ibang relihiyon, kanya-kanya yan, lahat patungo sa Diyos. Malinaw ang sinabi dito sa pamamagitan ni Jesus. Lahat ng relihiyon, sinasabi, kailangan magbago ka para matanggap ka, para maabot mo ang dapat mong maabot. Dito, ginawa na ni Kristo ang lahat, kailangan ay manampalataya ka. At dahil sa pananampalataya mo, mababasa natin, tayo magkakaroon ng pagbabago mula sa kanyang banal na espiritu dahil tayo'y nananampalataya. Mabuti ang Panginoon. Tuloy natin, dahil sa kanyang banal na pagtitiis, yung pagtitiis pwede, hindi naman yung tiis na nahihirapan siya, tiyaga yan. No? Dahil sa kanyang banal na pagtsatsaga sa atin, sa kanyang mahabang pasensya. Kung maikli ang pasensya ng Diyos, wala na pong mundo, wala nang tao. Tapos na. Pero sa haba ng kanyang tiyaga, yan po ay konektado sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang mabuting kalooban. Dahil doon pinalampas niya ang mga kasalanang ginawa noon
ng tao. Mula pa noon hanggang ngayon dahil kay Kristo. Tanda natin, yung mananampalataya, hindi lahat ay magiging matuwid. Kala ng iba, dahil namatay na si Kristo, lahat ng tao ay matuwid na. Mali, mali, mali. Yung tunay na nananampalataya, kasi yung iba, peke ang pananampalataya. Paano peke? Oh, naniniwala ako sa Diyos. Pero gagawin niya pa rin yung sarili niyang gusto. Kasi ang tunay na nananampalataya, nananalig ka nga eh. Pinagkakatiwala mo na yung buhay mo sa Kanya. Yung isip mo, yung puso mo, yung gawa mo, pinagkakatiwala mo na sa Kanya. Nagtitiwala ka na sa Kanya. Yan po yung ibig sabihin. Kaya hindi ito yung mababaw na paniniwala. Ito ay malalim na paniniwala na nagbubunga ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ginawa niya ito upang patunayan sa kasalukuyang panahon ang kanyang katarungan na siya'y matuwid at siya ang nagtuturing na matuwid sa may pananampalataya kay Jesus. Napakaganda po nitong huli. Siya ay matuwid at tinuturing niyang matuwid. Sino? Lahat ng nananampalataya sa Kanya. Pakisabi naman, God is good. Yan. Pag naaalala niyo po itong ebanghelyo, katotohanan, sabi niyo lang sa puso mo, napakabuti mo, Panginoon. Salamat kay Jesucristo. Salamat sa ebanghelyo. Kung wala kang magawa, mag-thank you Lord ka na lang. Ano po? Bago nga matukso, tinutokso ka, sabi mo lang, thank you Lord. Mawawala yan tukso. Kasi maaalala mo yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Ay, salamat Lord. God is good. Pangatlong puntong, walang ipagyayabang. Babasahin po natin ang verses 27 hanggang 31. Tulungan niyo po uli ako. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon sa Kanyang salita. Walang may pagyayaban kung dahil sa pananampalataya tayo ginagawang matuwid. Tama? Hindi ko pwedeng sabihin mula nung ako'y maliit pa, good boy na ako, kaya talo kita. Hindi pwede, hindi pasado yon sapagkat kahit sinong good boy, nagkasala din yan. Minsan akala natin yung tahimik, yung mabait, hindi mo lang alam kasi hindi niya kinikwento yung kasalanan niya. Malinaw po ba? Hindi nga siya nagchichismis, pinapakinggan niya naman lahat ng chismis. Ganun din yun. Kahit tahimik yan. Hindi ko pa narinig nagchismis yan. Narinig mong magpumigil ng chismis? Kung hindi mo narinig, ganun din yan. Walang maipagmamalaki. Ang tao may pananaw, sino ang good boy, ang good girl, at sino yung masasama. Yang pananaw mong yan, tanggalin mo sapagkat lahat ay makasalanan. Malinaw? At paano tayo magiging matuwid? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang yun ay dahil sa kagandahang loob niya. Kaya walang maipagmamalaki. Verse 27 sa Roma, may lugar ba ngayon ang pagmamalaki? Wala.
Ito, kinakausap niya yung mga Hudyo. Kanina, kausap ko kayo. Okay? Tayo kausap ko. Ito yung mga Hudyo. Wala. Sa anong batayan? Sa pagsunod ba sa kautusan? Mga Hudyo na naman to. Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. No? Hindi yung lumang tipan na kautusan, pero yung pananampalataya, sapagkat pinangahawakan natin na ang tao ay tinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya at walang kinalaman dito ang gawang batay sa kautusan. No? Yung iba namumuhay na parang Hudyo. No? Alam mo yun parang Hudyo? Puro bawal. Ang ibinawal lang sa bagong tipan, yun ang tingnan natin. Ano? Bawal mainggit. Bawal magsinungaling. Bawal magchismis. Bawal ang pag hindi kasal, may ginagawang pangkasal lang. No? Kasalanan yon. Premarital, fornication, extramarital sex, adultery, nakasaad yan. Purihin ang Panginoon, dumali ang buhay natin. Sapagkat kung tinignan mo yung lumang tipan, may bawal na pagkain. Ano yung bawal? Bawal ang hipon. Kumakain ka ng hipon? Baka iba sa inyo, paborito pa yung hipon, yung malalaki. No? May gata pa. May kalabasa pa. Hindi ko sinasabing yun ang paborito ko, kinikwento ko lang. Ang crabs, yung mga alimashag, yung mga malalaki lalo na, nako, yung iba sa atin dyan ay yung may taba pa ng talangka. Bumibili ako noon ng ganyan. Ang sarap ihalo sa kanin noong kumakain pa ako ng kanin madalas. Makita natin na yan, mga bawal yan. Ang dinuguan, bawal. Sa lumang tipan, ha? Bawal. Bawal din ang hindi tuli. No? Bawal. Ang daming bawal. Ano? Yung iba, akala nila sila ang Hudyo. Naku, subukan mo. Ako, ayoko na subukan. Kaya nga binabasa natin yung lumang tipan. Ay, ganito pala. Buti na lang, hindi na. Dahil tayo ay sa pananampalataya. Oh, purihin ang Panginoon. Oh. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayong tukso. Huwag kang mainggit kasi meron kasing sabihin natin na ikaw ay ano lang, natutuwa ka sa buhay ng iba na masaya ka para sa kanila. Maganda yon. Ano? Pero yung inggit, bakit siya lang? Lord, ba't siya binibless mo? Ako hindi. Ayan, wala na. Mali na. Tatanggalin yan kasi kasalanan yan. Pwede ka naman magtanong kay Lord, bakit ganito, Lord? Pwede naman magtanong. Pwede naman umiyak din kay Lord. Pero pag medyo nababahala ka na, nasasaktan ka na, pag iba ay mas okay ang buhay kaysa sa'yo. At di ka nalang kailangan lumayo. Sa pamilya lang, grabe ang inggitan. Dapat mas maraming pagpapasalamat. Amen? Tayo din mga magulang, kailangan humingi ng tawad sa Lord. Kasi tayo ang minsan sumusuhol pa dun sa inggit. Tingnan mo yung kuya mo. Gayahin mo yung kuya mo. Hala. Patawarin mo ako, Lord, sa lahat ng nasabi ko sa mga anak ko. Ano? Dapat iba-iba ang plano ng Lord sa bawat isa. No? Kung anong plano ng Lord sa isa, pag-pray natin, mahalaga maging responsable sila. Mayroon silang pananampalataya sa Panginoon. No, minsan ganun ginagawa kasi ang gusto ng magulang ay umasenso siya para maambunan siya. Wala magsisinungaling, ha?
Yung iba sa inyo, wala talaga. Talagang gusto niya lang umasenso, happy ka na doon. Praise God. Pero yung iba, hindi. May dapat. May interest. Hindi niya sinasabi yon, pero dapat may interest. Anak, luma na yung bahay natin. Nagpaparinig na. Kaka-graduate pa lang, relax lang. No, darating din tayo dyan. Pero sa panahon ngayon, sa ekonomiya ngayon, medyo matagal-tagal ngayon kaysa noon. No. Ito nga po ay hindi na po. Ang dami pang pwedeng sabihin. Balik tayo dito. No? Walang pwedeng magmalaki kasi sa pananampalataya na tayo ngayon. Verse 28, sapagkat pinangahawakan natin na ang tao ay itinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya at walang kinalaman dito ang mga gawang batay sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga hintil sapagkat iisa lamang ang Diyos. Siya ang magtuturing na matuwid sa mga tuli, mga Hudyo to, sa pamamagitan ng pananampalataya. At tinituring din niya na matuwid ang mga hindi tuli, mga hintil, sa pamamagitan din ng pananampalataya. Ayun, linilinaw ni Pablo. Walang pagkakaiba sa inyo pagdating sa kaligtasan. Hudyo ka man o hindi, ang pananampalataya ang titingnan ng Diyos. Kung gayon, pinawawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Yan. Baka naman akusahan mo na naman si Pablo kasi maraming chumichismis kay Pablo. Mali mga sinasabi nila. So ito, kung gayon, pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Sa halip ay itinataguyod pa nga namin ang kautusan. Anong ibig sabihin itinataguyod? Ito po, i-advance ko na po ang ibang mga paliwanag. Ay yung kautusan, walang taong makakapagsunod sa lahat. Si Kristo lamang. Kaya pag sinabing tayo ba'y naliligtas sa gawa, opo at hindi po. Opo sa gawa ni Kristo dahil sinunod niya lahat. Sa gawa niya, doon tayo naliligtas. The works of Christ. Pero pagdating sa gawa natin, kapus, di ba? Walang, verse 23, walang umabot, walang nakatama, walang nakabulsay. No? Lahat mintis. Yun po yung sinasabi. Kaya sa gawa ni Kristo, tayo po ay naliligtas. Hindi pinapawalang saysay sapagkat nga mahalaga yung batas at kautusan dahil kung wala yan, ayun nga yung tinupad ni Kristo. Mahalaga yan sa kwento natin. Ang kasama sa kwento, walang Hudyong nakapagtupad nun, walang hintil tumupad nun. Si Kristo lamang nakapagtupad nun. Siya lang ang pumasa. Kasama sa kwento yan, kaya hindi natin pinapawalang saysay ang kautusan. Purihin ang Panginoon. Pagsasabuhay, huwag piliting lumabas sa pagkakasala sa pamamagitan ng sariling sikap o ikumpara ang sarili sa iba. Huwag magtiwala sa sariling gawa. No? Ano ibig sabihin? Huwag ikumpara. Mas matuwid naman ako kaysa sa kanya. Hindi. Lahat nagkasala. Huwag mo ikumpara sarili mo. Huwag magtiwala sa sariling gawa. Iisa lang ang daan palabas saan sa hatol ng Diyos at ang Diyos ang gumawa. Siya din ang nagharap ng paraan. Napakabuti ng ating Ama. Ano? Yung Ama kasi natin, siya din yung judge. Kami ng judge, wala tong kawala, isa lang. Kailangan ipadala yung tutubos nito. Yun lang. At isa lang ang may kayang tumubos, yung buhay ng ating Panginoon ang inalay.
Ang tanging makagawa natin ay lumakad dito sa Ang tanging magagawa natin ay lumakad dito sa pananampalataya. Ang pintuang ito ay bukas para sa lahat. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, ang kapatawaran natin ay hindi dahil binaliwala ito ng Diyos, binayaran ito ng kamatayan ng kanyang anak sa krus. Hindi rin malambot ang kanyang biyaya sa kasalanan. Dumating ang biyaya na may kabayaran. At ang ating kapatawaran ay sa pananampalataya lamang sa katotohanan ito. Pangatlo, iwaksina ang lahat ng anyo ng kayabangang espiritual gaya ng sariling kabanalan, pagiging relihiyoso, at maging ang mga kinagisnan at lahi. Ano yung kinagisnan? Dahil sa mabuting gawa, dun lang ako maliligtas. Ha? Oo. Gumawa ka naman ng mabuti. Tayo gagawa ng mabuti dahil sa kabutihan ng Panginoon. Magkaiba. Yung iba gagawa ng mabuti para makalusot. Mapasang-awa sa langit. Walang pasang-awa, bagsak. Kailangan may tumubos. Itsuko lahat ng ito sa Panginoon at ituring na kapareho mo lamang ang lahat ng tao sapagkat sila man ay ililigtas din ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan naranasan mo. Ano yon? Sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Kung sa English, the righteous shall live by faith. By faith yan. Sa pagtitiwala sa pananalig sa Diyos. Ito po ang tula na alay ko po sa inyo na tinulungan po akong isinulat ni Pastor Nick Susmeña sa GCF San Pablo. Panahon ng pagbabago, hatol ay binasa, lahat ay nagkasala. Sa pataw na parusa ay walang magagawa. Diyos ang humatol, walang makakatutol. Lahat ay nasukol, wala nang magtatanggol. Tikom ang mga bibig sa hukom nakatitig. Sa tahimik na paligid, biglang may nadinig. Salita ng pag-ibig, mabuting balita ang hatid. Wala nang tagausig, landas ay matutuwid. Ngunit ngayon, natatakdang panahon, kaligtasan layon, Diyos din ang may tugon. Walang kautusan, kailangan paghirapan, parusa ng kasalanan, lubos na binayaran. Sakripisyo ng dugo at puot ay nagtagpo. Sa Diyos pumayapa ng galit sa puso. Hukom ay batas, pamantayan ay patas. Sa parusang di makaiwas, may biyayang lunas. Panahon ng pagbabago, inialay ni Kristo. Kayabangan ay tumakbo, kataasan naglaho. Bukas na ang pinto, kaligtasan ay natatamo. Manampalataya kay Kristo, siya lang ang umako. Tayong lahat po ay tumayo. Napakabuti ng Panginoon. Salamat Lord sa iyong salita. Tunay na napakabuti mo. Salamat sa iyong kagandahang loob kay Kristo. Salamat na binigyan mo kami ng paraan paano kami maligtas sapagkat kami hindi matuwid. Kami ay makasalanan. At marami aming kasalanan, ikaw lang nakakaalam. Ngunit Panginoon, ikaw ay tapat at mabuti. Tapat at mabuti. May katuwiran ka, ngunit may kagandahang loob ka rin. Ito ay nagtagpo kay Jesucristo. Ang iyong hustisya, ang iyong puot ay napayapa, at ang kaligtasan din namin ay nagkaroon ng katuparan. Salamat, Lord.
pinupuri ka namin, pinasasalamatan. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Holy Spirit be with you all. God's people say, Amen. God bless you po. Magandang umaga. At magbatian po tayo bago tayo umalis.